Okay, so good morning po sa lahat at ngayong umaga ay purihin ng Diyos sa pagkakataon na tayo po muli ay narito upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. So salamat din po sa Diyos dahil marami mo naka-join sa Google Meet, no? So ngayong umaga ay buksan po natin ating mga Biblia dito po sa Philippians chapter 4 verse 11. So tayo po tumayo at para po sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Philippians chapter 4 verse 11. Yan na po kayo mga kapatid. Philippians chapter 4 verse 11. Sabi po dito, not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa isang kapurihan, sa iyong kaputihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa pagkakataon na kami ay narito upang makinig ng iyong mga salita o aming mapag-aralan kung ano yung kapahayagan mo ngayong umagang ito. Nawa po ang Banal na Espiritu ang magbigay po sa amin ng unawa at magbigay po ng katalinong karunungan sa lingkod mo, Lord. Salamat o Diyos at po ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po'y makakupo na, kapatid, at muli, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral. Yon, so huwag kayong mag-alala, maraming upuan. Yon, nakabili na po tayo ng additional. Pag hindi pa talaga pumasya, bili ulit tayo ng 10, no? Parang hindi na ito kakasya ulit. Pinagpapala na po ang Primitive Baptist Cavite. Yes. Amen. Hindi lang sa material, hindi lang sa financial, lalo higit sa spiritual. Yun po ang importante. So ngayong umaga mga kapatid, ay focus po tayo, yung mga katabi natin, ay wag mo nang kakausapin yung katabi, ha? Yun. Yun, sabihin mo sa katabi mo, huwag mo muna akong kausapin. Yun, para focus po tayo. So dito po sa sulat po ng ating kapatid na Apostol na Pablo, ito po yung sulat po niya sa mga mananampalataya sa Filipos. At alam natin ang Book of Philippians, ito yung sinulat ni Apostol Pablo during nung kanyang pagkabilanggo. Yon, sino na bang nabilanggo sa inyo mga kapatid? Bilanggo ng pag-ibig. Bilanggo ng bayaran. Ang daming pagkabilanggo, bilanggo ng trabaho. Yon. Bilanggo sa bahay, puro sa bahay na lang. So maraming klaseng bilanggo. Pero itong bilanggong ito na tinutukoy na naranasan ng Apostol Pablo ay napakahirap. Bakit to? Nabilanggo po siya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yon. Ako pa nga, hindi pa nababilanggo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nabilanggo pa po na elementary dahil sa pakikipag-away. Iba si Apostol Pablo. So, nawa, mabilanggo tayo, hindi sa pakikipag-away, hindi sa anumang masamang ginawa. Okay lang mabilanggo, basta sa paggawa ng mabuti, katulad ni Apostol Pablo. So, itong sulat na ito ay pamagat po natin, learn to be content. Matutong makontento. Yon. Learn to be content kasi nandun po sa ating binasa. Sabi ni Apostol Pablo, I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. Yon. Ayaw ba'y kontento na sa buhay mga kapatid bilang Kristiyano, bilang mananampalataya? So, importante po yung may kakontentuhan sa ating buhay. Kasi pag wala tayong kakontentuhan, doon po nagkakaroon ng malaking problema. Kaya maraming nagrereklamo, complain, murmuring, kung ano-anong mga struggle sa buhay because of lack of contentment. So, yung tinatawag pong kaligayahan at kalungkutan, naranasan mo ba nyo? Na minsan napakaligaya nyo at minsan naman napakalungkot nyo. Yun, parang up and down ang mood. Parang mood 1, mood 2,
Ang hirap doon pag nag-mood 3 na. So yung kaligayahan, hindi lang kaligayahan minsan, 'di ba? Minsan pag may nakatanggap kang ng pera, maligaya, saan nito natin gagamitin? Punta tayo saan tayo pupunta? Alam na natin 'yan. Punta tayo sa SM. Baka magselos ang Robinson. Ano pa yung mga pinupuntahan? Walter Mart. Ano ba yung nandito, Brad? Yung dito malapit sa paradahan? Yon, para walang silusan. Punta tayo sa Jollibee, McDonald's. Ano pa yung mga pinupuntahan? Yung mga master niyong pinupuntahan. Yon. So, ang pera nakakasagot sa pangangailangan. Totoo po yon. At kapag may pera ka, minsan ang ngiti mo, ngiting talaga. Pero pag wala ng pera, makikita mo, yung ngiti, anong kapalit ng ngiti pag wala ng pera? Minsan daw nakasimangot. Pati mga bata, alam, pag walang pera. Malungkot daw pag walang pera. So, yan po yung tinatawag na emotional creatures. Tayo po yon. Tayo ay naaapektuhan ng mga pangyayari sa buhay. Naaapektuhan din tayo kung gaano kalaki yung pera nating hawak. Pag walang pera, apektado tayo. Pag may pera, apektado din tayo. Yon. Siyempre, sabi nyo, maganda naman may pera, pastor, daming bayaran ko eh. Hindi naman masamang magkapera. Mamaya talakayan natin. Okay, so, dito po, sa buhay po ni Apostol Pablo, alam natin yung kasaysayan niya bilang isang mangangaral. At yan po ay may preaching po ako about Philippians chapter 4. Buong chapter po yon. Kung gusto nyo marinig yung buong chapter 4 na preaching, nasa YouTube channel po yan. Pero ang tatalakayin ko ngayon ay specific po doon sa Philippians chapter 4 verse 11 na ang sabi ni Apostol Pablo, therewith to be content. Yun, natuto tayo, natuto siyang makontento. So ngayon, tinupunan po natin yung mga example na mga karakter sa Bible na makikita na pwede natin pagpunan ng halimbawa ng kakontentuhan. Yun, kasi nga ang problema ngayon sa mga Kristiyano na nawala na po ng kakontentuhan. Kristiyano, pero lack of contentment. Tingnan po natin sa buhay po ni Job, no? Kilala ba niyo si Job, mga kapatid? Yes. Yun, sinong nakakilala kay Job? Amen. Yun, baka may kapitbahay po kayong Job. Itong Job na ito ay nag-i-exist po siya during Old Testament at alam natin yung kanyang buhay ay talagang kinilala siya bilang pinakamayamang tao sa lugar niya. Sige, background check po natin yung buhay ni Job kung gaano kayaman siya. Tingnan po natin ang Job chapter 1 para makita po natin na yung kanyang kayamanan hindi naging epekto sa kanyang mood, sa kanyang pag-uugali. Tingnan natin sa Job chapter 1. Sabi po dito po ng talata, sabi doon, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that a man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Ito, matatakutin sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Yon, ilan ang anak niya? Bali, 10. 3 lalaki at 3 babae. His substance also was 7,000 sheep. Mayroon pang siyang 7,000 na tupa. Ano pang mayroon siya? 3,000 camels. Ano pa? 500 yoke of oxen. 500 sea asses. And a very great household. So that this man was the greatest of all the men of the earth. Grabe na. All the greatest sa lahat ng tao sa silangan. Sino yon? Si Job. Yon. Pero alam natin yung istorya din na natin na baka baybayin yon.
kinukuha lang natin na si Job ay pinakamayaman, greatest. Sabi doon, greatest of all the men of the earth. Pag ang greatest, abay, pag sinabi mong Job, kilala. Hindi lang kilala sa tao, kilala siya sa kayamanan. Kilala siya sa integridad, baka Diyos. Ang tanong, kilala ba tayo, mga kapatid, na maka Diyos? O kailangan hindi tayo makilala walang yaman. Basta makilala tayo na maka Diyos. Amen. So, ang sabi po dito, kung babaybayin natin, tingnan natin yung mga susunod na pangyayari na nakita po, no, mayroong nangyari sa buhay po ni Job, na nawala po yung kanyang 10 anak, yung 7 lalaki at 3 babae ay namatay po. At lahat ng kanyang pag-aari ay nawala. Kung tayo po ay nasa sitwasyon ni Job, yung kaligayahang naramdaman natin nung tayo ay may kayamanan, nung mawala ang kayaman at mga anak natin, ano kaya ang sitwasyon natin at ano ang mararamdaman natin? Maligaya pa ba tayo? O maghihinagpis, malungkot, natural lang namang malungkot at iiyak, pero dapat hindi maapektuhan yung tinatawag na spiritual mood. Yun, kasi minsan, yun po ang problema. Pero tingnan po natin, sabi ni Apostol dito, ng Job chapter 1, verse 21, matapos pong mangyari yung masamang pangyayari sa buhay niya, sabi ni Job, naked came out, I out of my mother's womb, and naked shall I return thither, the Lord gave, and the Lord had taken away, blessed be the name of the Lord. Wala siyang complain. Namatay na po siya ng 10 anak. Kayo ba pag namatay ng isang anak, ano ang inyong ano? Lord, bakit? Bakit siya pa? Ay, bakit sinong gusto mo? Ikaw ba? Gusto mo bang ikaw ang kunin ni Lord? Si Job, walang complain, walang reklamo na bakit Lord, bakit ako pa? Tapat naman ako sa'yo. Wala akong inagrabyadong tao. Pero nung nalaman ni Job yung lahat ng pangyayari na masama, hindi yung siya nag-complain. At kung titingnan nga po natin sa verse 20, tingnan po natin kung anong ginawa niya bago siya. Sabi niya, tingnan po natin, sabi nun sa binasa po natin, Job. Buti kayo, naka-cellphone. Ako, naka-literal na Bible. Kaya dikit-dikit minsan. Sa 20. Anong sabi doon? Sa 20. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground in worship. Yun ang dapat na ginagawa natin kapag may masamang nangyayari. Kapag mayroong mga nangyayari sa buhay natin, luluhod tayo sa Diyos at sasambahin natin ang Diyos. Ano bang mga struggle, ano bang problema na dumating, yan ang dapat ginagawa natin, katulad ni Job. Kasi noon na yung problema natin, di pa naman tayo namamatay ng 10. Hindi naman tayo nawawala ng ari-arian, siya nawala lahat. Ang natira na lang sa kanya, yung asawa niya na reklamador pa. Nang sabi ng asawa niya, sumpain mo na ang Diyos mo para mamatay ka na. Sa halip na damayan sa kalubbayan, kalungkutan si Job, itong kanyang asawa ay naging oposisyon pa. Yung kaya pipiliin natin yung asawa natin. Baka yan ay maging oposisyon natin pagdating sa panahon. Dapat yung asawa, unang-una maka-Diyos para pagdating ng panahon, may problema, maging karamay mo siya. Yung hindi pag wala ng pera, kasi wala ng pera ito. Wala ng kayamanan si Job eh. Nung wala ng kayamanan, yung asawa niya, siguro, dahil lang sa pera, kaya masaya. Nung wala na, tapos na. Kaya, dito ay pinapakita, mga kapatid, na si Job bilang isang lingkod na Diyos, mataas po yung kanyang paninindigan at yung kanyang pananampalataya ay nakaangkla. Yun, nakita po natin nung Wednesday, di ba? Yung ating topic, examine yourself whether you in the faith. So kayong pananampalataya mo, dapat nakaangkla sa Panginoon. Kung nakaangkla, naka-steady. Hindi pwedeng ang pananampalataya mo ay up and down. Mataas ngayon, mababa bukas. Ano yan? Hindi yan ang gusto ng Diyos na pananampalataya. Dapat naka-fix, sabi ng Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher
of our faith. Tingnan natin, naked came out of my mother's womb, sabi ni Job, and naked shall I return, tighter the Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. Wala siyang sinising ibang tao. Wala siyang tinuro. Wala siyang, kasi si ganito. Sino ang pinagmulan ng turo sa palagay niyo, mga kapatid? Yung mga turo ng turo, nagmana yan kanino? Nagmana yan kay Adan at kay Eva at kay Cain. Si Cain ang si Adan at si Eva. Yun talaga yung pinagmula ng mahilig magturo. Kailan naman ako may problema? Dahil sa kanya. Dahil sa iyo. Dahil ako nagkaganito. Hindi mo aminin na mismo tayo ay mayroong kasalanan. Pero ito si Job, napakaganda po yung ugali niya. Sa Job 13:15, ito rin po ang sabi ng talata, Thou he slay me, yet will I trust in him. But I will maintain, maganda po natin, pakinggan nyo, my own ways before him. Kahit patayin daw siya, mananatili siyang tapat sa Diyos. Galang mo yun ang paninindigan. At yan sa kasaysayan from the Old Testament and the New Testament, maraming lingkod ng Diyos na kahit patayin sila, hindi nila give up yung kanilang paglilingkod. Sa Old Testament, makita natin si Daniel, di ba? Pinagbawalang manalangin, pero hindi siya nabawalan. Yon. Tapos inihagi sa yugib, ipapakain sa leon. Hindi rin siya natakot. Yon. Kung kaya tayo pakain sa leon, naku, pastor, ayaw ko na. O yung 3 kabataan na nagpagawa si King Nebuchadnezzar na napakalaking revolto. Na sabi ni King Nebuchadnezzar, kapag narinig nyo lahat ang tugtugin, ay dapat yumukod kayo doon sa pinagawang revolto. Yung 3 kabataan, yumukod yung lahat ng tao, silang 3 nakatayo. Kapag ikaw ang hari at mayroong hindi sumunod doon sa mga tao mo, ano kaya ang mararamdaman mo? Ano sabi ng Bible? Matinding galit ang naramdaman ni King Nebuchadnezzar doon sa 3 kabataan yun. Pero natakot ba yung 3 kabataan? Hindi po natakot. Kasi alam nila na ang dapat katakutan lang ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi ng Panginoon, di ba? Huwag kayong matakot sa nakakapatay ng katawan. Basahin nga po natin ito, mga kapatid. Matthew 10:28, para maliwanag po sa atin na kung na tayong dapat kinatatakutan. 10:28, anong sabi ng Panginoon? And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. So isa lang dapat katakutan natin, ang Diyos. Pero maraming tao ngayon, saan natatakot? Ang daming kinatatakutan ng tao ngayon. Pero ang number 1 kinatatakutan ng tao ngayon ay mga bayarin. Judith! Yun, nandiyan na naman si Judith, kinakabahan ako. Pag dumating po yung, yung tawag doon? Yung mga bills. Yun, ilang bang klaseng bills? Yun, mabuti kung ang bills nating hawak ay 100 bills, 500 bills, 1,000 bills ay hindi. Ang dumating bill sa atin electric bill. Ano pa? Si Terpe? Water bill. Internet bill. So, ang daming bill. Home credit bill. Ang daming bill. So, pag dumating yon, na-stress ka kasi pag wala kang hawak talagang pambayad, talagang malihilo-hilo ka So, maraming kinakatakutan, pero yun po ang binasag ng Panginoon, na wala tayong dapat kinatatakutan. Katulad ng Daniel, ng 3 kabataan. Ano ba ang pangalan ng 3 kabataan? Si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. Tumayo po sila at nanindigan. Sabi ng King Nebuchadnezzar, itapon sila doon sa horno na nag-aapoy at pinainit ng 7 beses. Galam mo, horno na nga, mainit na yon. Pero pinainit ng 7 beses. Ngayon kung ikaw ilagay doon, baka takbo ka na. Ayaw ko. Pero hindi ko natakot yung 3. Sabi nung 3, kahit kami mamatay at hindi kami ligtas dito ng Diyos, hindi pa rin kami sasamba dyan sa pinagawa mong ribulto.
Aba, siyempre, ikaw hari, lalong magpupuyos ang galit mo. Pero yung tatlong kabataang ito, nanindigan ng sa tama. Dapat ganun mga kapatid. Manindigan tayo sa tama kahit ikaw na lang nag-iisa. Sila nga, tatlo lang. Napakarami po yung nakapaligid sa kanila. At nakaharap pa po sila sa hari. Pero hindi po sila natakot. Huwag kang matakot kung nag-iisa ka na lang na manindigan. Ang importante, tama yung pinaninindigan mo. Ano po yung sabi doon? Sa 30, Job 13:15, thou didst slay me, yet well I trust in Him. Yun, sabi ni Job. But I will maintain my own ways before Him. Yun ang importante, naka-maintain yung ating, ano po, sabi ni Job, yung, sabi niya, maintain my own ways, yung ating lakad, naka-maintain para sa Diyos. Yun ang importante, naka-maintain kasi, halimbawa, pupunta ka sa 13. Sino nakarating na sa 13? Taas ang kamay. Yun. Hindi kayo nakarating, parang walang tumataas. Hindi kayo nakapunta sa 13? Diyan lang po ang 13, oh. Saan ba kayo pumunta? Sa 14? Baka lumampas kayo. So, 13, saan ang sakay? Pag galing dito, galing dito sa Belmont, pupunta kayo sa 13, anong sasakyan nyo? Sasakay kayo ng tricycle? Sasakay ng jeep? Papuntang 13. Gala mo, papunta ka sa 13, sumakay ka ng tricycle, palabas, at ang sinaksiyan mo ng jeep, papunta sa Tansa, pang-arte ka ba ng 13? Hindi. Naligaw ka na. So dapat, maintain. Nami-maintain mo yun na kapag lumabas ka dito, papunta ka sa 13, alam mo ang pupuntahan mo. So ganun din tayo ng Kristiyano. I-maintain natin araw-araw yung daan natin sa Panginoon. Kaya sabi doon sa Proverbs 3:5, di ba? Anong sabi sa Proverbs 3:5? Trust in the Lord with all thy heart. Yun, with all thy heart. And lean not unto thy own understanding. Ito pinakamaganda sa verse 6. Saulo ba niyo yung verse 6, mga kapatid? Verse 6. Yung makasaulo, bigyan ko ng 10 Bible. O, wala na, ito walang Bible. Sabi doon, in all thy ways. Yun, yung pinaka-importante. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy paths. Yun. Sa lahat daw ng lakad mo, ay i-acknowledge siya. At siya ang magtatama. Alam mo, itatama yung daan. Yun. In all thy ways, acknowledge Him, and He will direct thy paths. Ano pa? Job 23:10. Ang sabi doon, but He knoweth the way that I take. When He had tried me, I shall come forth as gold. Yun. Tinatry tayo ng Diyos, mga kapatid. Araw-araw, tinatry tayo ng Diyos. Kung talagang tayo'y totoong lingkod ng Panginoon. So, pangalawang example po dyan, sa bagong tipa naman tayo, the example of Apostle Paul. Yun, kilala ba natin si Apostle Paul, mga kapatid? May kapitbahay ba kayong Pablo? Mayroong lugar dito sa Pilipinas na Pablo. San Pablo? Saan po yung San Pablo? Sa Laguna. So, dito, makita natin yung buhay ni Apostle Paul mula po sa tinatawag pong Great Persecutor. Pag sinabing Great Persecutor, matinding tagapag-usig. Tingnan po natin yung buhay nga ni Apostol Pablo bago siya naging mananampalataya, bago siya naging isang mangangaral. Dito po sa Book of Acts chapter 7. So, buksan po natin ang ating mga Biblia, Acts 7. Sabi doon sa verse 8 na lang po, chapter 8. And Saul was consenting unto his death, and at the time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And the both men carried Stephen to his burial and made a great lamentation over him. As for Saul, si Saul ito, itong si Pablo, nung hindi pa siya naging isang mangangaral. He made a book, yun, of the church, entering into every house and every hailing man and woman committed them
to prison. Ito yung ginagawa ni Apostol Pablo nung hindi pa siya Kristiyano. Binabahay-bahay niya ang mga Kristiyano at kinakaladkat at dinadala sa bilangguan. Yun ang trabaho niya. Pero, makikita natin, nung kumilos na ang Diyos sa kanya, lalanaw siyang nagawa. Kahit anong asama niya. Tingnan po natin sa chapter 9 ng Book of Acts. Kung anong himala ang nangyari po sa buhay ni Apostol Pablo. Chapter 9 verse 1, And Saul yet breathing out threatening and slaughter against the disciples of the Lord went unto the high priest and desired of him letters to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Ibig sabihin, wala silang sisinuhin. And as journeyed, he came near Damascus, and suddenly there seen round about him a light from heaven. And he fell to the earth, and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Yun, ang narinig habang nasa daan si Pablo, na dati pangalan Saul, narinig niya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? May narinig siyang tinig. Sabi ni Pablo, and he said, Who art thou, Lord? Sino ka ba, Panginoon? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And it trembling and astonished, yun, nanginig po siya, natakot. And said, Lord, what will thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, bumangon ka, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Ito na po, bago siya ng matinding persecutor ng Christian, nabaliktad na po ng pangyayari. Naging great missionary na po si Apostol Pablo. At ito na nga po yung ating tinatalakay, na siya po bilang isang mananampalataya, sabi niya ni Apostol Pablo, mayroon siyang tinatawag na thorn in the flesh. Tinik ng ating laman. Tinik sa ating laman. So tingnan po natin, sabi doon sa sinasabi dito mga kapatid. Sabi doon sa Paul's reaction, no? Philippians chapter 1, verse 21 to 23. Ano sabi po doon? For to live is Christ, and to die is gain. But I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I will not, for I am in strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Tingnan po natin, no? Sabi ni Apostol Pablo, para sa akin, ang mabuhay kay Kristo at mamatay ay pakinabang. Yun. Mabuhay at mamatay dapat para sa kakapakinabangan sa spiritual na buhay. Kaya sabi, but if I live in the flesh, that is the fruit of my labor. Yun. Kaya kapag nabubuhay tayo, buhay ba tayo para magbigay ng glory sa Panginoon, mga kapatid? Bilang Kristiyano ba tayo, sa ating paggising sa umaga, nakakapagbigay na ba tayo ng glory sa Lord? Paano nakapagbibigay tayo ng glory sa Lord? Pagkagising pa lang, dapat nagpipray tayo. Yun. Salamat Lord at nagising pa po ako. Salamat sa masarap na tulog. Kahit 4 na oras lang at least nakatulog. Kasi yung iba, wala nang ganang matulog. Yun. So, sabi doon, tinandin po natin yung Romans 8:18. Ang sabi doon, for I reckon that the sufferings of this present time, yun, sabi ni Apostol Pablo, kasi marami niyang naranasang suffering. Sabi niya, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Yung mga naranasan natin ngayon, mga kapatid, hindi pwedeng ikumpara sa mararanasan natin doon sa eternal na kaharian. Dito, ang dami nating dinadalang problema. Ang dami nating naranasang kabiguan. Ang dami nating naranasang persecution. Ang dami nating naranasang kawalan. Kawalan ng pera. Kawalan ng nagmamahal. Kawalan ng kaibigan. Mawalan ka na ng lahat ng yan.
huwag ka lang mawalan ng Diyos, mga kapatid. Kasi mayroon ka ngang kaibigan, mayroon kang asawa, mayroon ka ngang kasama, pero nawala ka na sa Panginoon. Yun po ang napakalaking problema. Dapat, i-priority natin ang Diyos. Sapagkat sabi nga ng Diyos, di ba? But seek you first. Palagi natin i-mindset yun. Yun, di ba magalit ang lahat sa atin, wag lang magalit ang Diyos. Dahil itong galit ang tao, pwedeng pahupain ng Diyos yan. Kasi siya may control, nakokontrol niya lahat. Puso ng tao, isip ng tao, kilos ng tao, pwede niyang kontrolhin. Ay kung yung ahas nga, yung mga hayop sa hayop, nakokontrol ng Panginoon. Di ba, nakontrol ng Panginoon yung uwak? Nung nagutom si Elias, sabi, inuutusan ng Panginoon, yung uwak, nadalhan ng pagkain si Elias. O sino pa nga makita natin, yung malaking isda, si Jonah, gustong tumakas sa utos ng Panginoon. Ang tawag sa kanya, the runaway missionary. Anong nangyari? Kala ni Jonah, nakatalo na siya sa dagat. Siguro masarap pag-swimming. Hindi niya alam, nakaabang na yung malaking isda. Ay sinong nagpaabang doon? Ang Diyos na makapangyarihan na kayang kontrolin lahat ng nilikha dito sa mundo. Kaya dapat yung ating kaisipan, mga kapatid, ay mataas yung pagkaunawa natin about sovereignty of God. Pag naunawa natin that God is sovereign in creation, God is sovereign in administration, God is sovereign in election, yun. Magiging humble ka. Sasabihin mo lang Lord, I submit to you. Kasi wala naman talaga tayong ginawa. Even eternal salvation, tapos na. Kaya makita natin in Ephesians chapter 1, verse 3, ano po yung sabi ni Apostol na Pablo? Balikan nga po natin, mga kapatid. Kaya makita po natin si Apostol Pablo na kahit may tinik, sabi niya, thorn in the flesh, naglalaban po kasi yung tinatawag pong lust of the flesh and the spiritual life niya. Ano sabi doon sa bahagi yun, mga kapatid? Ano nga verse yung binanggit ko, mga kapatid? Ephesians 1. Ha? Ephesians 1. Yun, Ephesians. Nakalimutan. Ephesians, chapter 1. Yes. Mukhang senior citizen ako 2 years lang. Sabi doon, Ephesians 1:3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us, yun, past tense, with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So yung spiritual blessing, tapos na po yun, past tense. So yung mga nag-aral ng English, ako hindi ako masyado sa English. Ano ba yung present tense, past tense, tapos ano po yung sa future tense. Yun, tatlo lang yun. May pang-apat pa ba, Brad? Past tense, present tense, and future tense. Magbigay nga kayo ng sentence na present tense. Para nasa classroom tayo. Present tense. What meaning that? Ay, ano ba? Yung present tense, tapos gamitin natin sa past tense, sa future tense. Di ba? Si Brother Jera magtuturo. Hindi ko 40 yan. Pero dito, kaya natin nasabi yun. Kasi ito, past tense na po ito. Sabi doon, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all daw eh. Hindi lang, hindi isa lang. With all spiritual blessing. Past tense. Eh, ano kaya yung all na yon? Alam ba niyo yung all na yon? Kung ano yon? Na binigay na ng Diyos sa atin? Tapos na. Tapos na yung ibinigay ng Diyos na spiritual blessing. Sino nakakalam at bigyan ko ng 10 Bible? O wala, ako na lang. So ito po yun. Yun, tinalakay na po ni Apostol Pablo dito. Verse 4, ano sabi doon? According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So yung una yun. Tapos na po yung pagpili ng Diyos. Ang tanong, isa ka ba sa pinili ng Diyos?
Ang sagot, Amen! Amen. Yes. Yun. Amen! Parang mahina yung pagpili Isa ba kayo sa pinili ng Diyos? Yes. Amen. Yun. Parang hindi sigurado, Amen. Parang 50-50 Dapat pag alam mong pinili ka, talagang excited ka. Kasi isa tayo sa pinili ng Ama, mga kapatid. Sa dinabay dami ng tao, pinili tayo ng Ama before the foundation of the world. Wala pa yung mundong ito. Hindi tayo pinili ng Diyos dahil gwapo. Hindi ka pinili ng Diyos dahil maganda ka. Dahil kung kagandahan, hindi tayo papasa. Dahil mas may maganda sa atin, mas may gwapo. O kung gano'n walang mapipiling Pilipino. Kung patangusan ang pipiliin ng Diyos, sino mapipili dito? Tingnan ninyo yung katabi nyo kung matangos ang ilong. Kung yun, nagbatay ang Diyos sa patangusan, hindi tayo papasa kasi yung mga Israel, ang tatangos. Ang mga European, ang tatangos. Yung ating ilong, ilong tayo, pero hindi, at least medyo mataas ng kaunti. Importante, makahinga. So, hindi nagbatay ang Diyos sa pagpili, sa itsura, sa sitwasyon, sa pinag-aralan. Bumatay po siya sa kanyang biyaya, sa kanyang habag. Gusto niya na piliin tayo. Hindi siya na-epektuhan kung anong kalagayan mo. At kailan ginawa ng Diyos yung pagpili? Before the foundation of the world. Yung tatanda natin kasi may mga bago. Sa mga dati, pastor, nakakaumay na. Huwag kayong maumay. Yung ang masarap kahit nakakaumay, pagtiyagaan nyo kasi yan ang tinatawag na, kumbaga sa Pilipino, nakakaumay ba ang adobo, mga kapatid? Sa palagay nyo, nakakaumay ba ang adobo? Hindi. Kasi palaging every Sunday, mayroong adobo. Hindi nawawala yung adobo. Ibig sabihin, kahit palagi natin kinakain, kasi yun ang paborito natin, ganun din yung eleksyon. Kahit paulit-ulit nating pag-aralan, dahil yan po yung pinaka-foundation ng aral natin, hindi ho nakakasawa. Galamong God the Father chose us before the foundation of the world. Napakasarap pakinggan Nararamdaman mo na wala kang alalahanin sa buhay na pagdating ng Panginoon, baka maiwan ako. Lord, pinili mo ba ako? Nagtanong ka pa, hindi ka ba sigurado? Para maramdaman mo, para alam mong pinili ka, yan. Ano ang katunayang pinili ka ng Diyos? Kapag ikaw'y born again, inuuna mo yung kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Say na ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ikaw ay nananalangin, nagbabasa ng Bible. Yon, ganun mo ang katunayan. Kasi di naman natin pwedeng tanongin ang Diyos, Lord, sumagot ka nga ako ay pinili mo. Walang sasagot sa'yo. Pero ang Biblia, magbibigay po ng katunayan kung sino yung mga pinili. So, tinan po, ano pa, sabi doon ng ating kapatid Apostol Pablo, he being predestinated as unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Yon. Inampon po tayo ng Diyos. Kailan tayo inampon? Sagot, mga kapatid, kailan? Before. Puro before, adopted nyo. Kasi inampun tayo, sabi doon, verse 5, we have been unto us adoption of children by Jesus Christ to Himself. Anong batayan ng Diyos? According to the good pleasure of His will. Kasi nag-iisa po yung bugtong na anak ng Diyos. Sino po? Sa ating Panginoon. Tayo ay naging anak ng Diyos kasi inadapt tayo, inampon. Kasi kung di tayo inampon, wala ho tayong karapatan na maging anak ng Diyos. Wala tayong karapatan sa eternal na kaharian ng Diyos. Pero dahil inampun tayo, yung pribileyo at pamanahin ng tunay na anak ay ibinigay na po sa kanyang mga ampon. Inampon. Sino po yun? Tayo po yun. Yung iglesia na tinubos ng ating Panginoon. Kasi tayo po ay kabilang sa iglesia ng Panginoon. Tingnan natin sa Acts 2:20. Iglesia ng Diyos. Hindi iglesia kaninong iglesia.
Acts 2:28, sabi ni Apostol na Pablo, sabi doon sa Acts 2:28, sabi doon, take it therefore unto yourself and to all the flock and over the which the Holy Ghost had made you overseers to feed the church of God which He had purchased with His own blood. So yung tinubos ni Kristo, ito yung mga pinili ng Ama na before the foundation of the world. Yung mga ibinigay ng Ama kay Kristo. So may ibinigay ang Ama kay Kristo. Ang tanong, isa ba kayo sa ibinigay ng Ama kay Kristo, mga kapatid? Yun. Kasi may ibinigay yung Ama, tingnan natin, John 10. John chapter, natin, chapter 6 po pala. Chapter 6, verse 37. Ano sabi doon? And the Father, chapter 6, ayun, chapter 6, verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will no wise cast out. Yun, may ibinigay yung Ama. At alam ng Ama kung ilang numero yon, pero hindi natin alam. Diyos lang ang nakakalam kung sino yung ibinigay. Pero mararamdaman natin yon na isa tayo sa ay binigay ng Ama kay Kristo dahil tumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Bakit to? Ang Panginoon mismo ang nagsabi, John 10:26. Tingnan po natin. John chapter 10, verse 26. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 26, may kausap po siya dito Jesus, sa 25, Jesus answered them, I told you, and you believe not the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you believe not because you are not of my sheep. Yung mga hindi sumasampalataya kay Kristo, sabi ni Kristo, hindi kayo sasampalataya sapagkat hindi ko kayo tupa. As I said unto you, 27. Sabay-sabay tayo mamatid sa 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yon. Dalawa. Sabi doon ng Panginoon, my sheep hear my voice. Ano pa? And I know them, and they follow me. Sumusunod. Kanino sumusunod? Sa ating Panginoon. Siya yung ating great shepherd. Siya yung ating dakilang pastor. Kaya makita natin, mga kapatid, na sa buhay po ni Apostol Pablo, yung kanyang reaksyon tungkol sa kanyang pamumuhay bilang mananampalataya, nandun na, sabi niya, for to me to live is Christ, and to die is gain. Basta naglilingkod ka sa Diyos, buhay o patay ka, at least may pakinabang sa spiritual na buhay. Namatay kang naglilingkod sa Panginoon. Kaysa namatay ka na wala ka sa paglilingkod. Bakit namatay si sister? Wala sa gawain. Ay puro worldly. Namuhay sa kabunduhan. Yun. Namuhay sa kalayawan. Yun. So ano pa? Sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Sabi doon sa, for I have learned in whatsoever state I am therewith to be content. I know both how to be abased and I know how to abound everywhere. And I am all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which is strengthened in me. Yun. Wala tayong magagawa pag hindi ang nagpalakas sa atin. Ang maganda nun, sabi ni Apostol Pablo, sa gitna, kahit ako'y nakaranas ng kagutuman, sabi doon, bound to suffer, nagkaroon ng suffering, sabi niya, I can do all things through Christ. Wala siyang magagawa sa sarili niya. Magagawa niya sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa Kanya. Ganon din sa atin, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Pag hindi tayo pinalakas ng Diyos, talagang magkakaroon tayo ng malaking problema. Kaya, pinaka-the best, mga kapatid, ibigay natin ang the best na paglilingkod sa Diyos. Wala tayong reason sa lahat ng bagay. Kapag dating sa ministry, pinakamataas na paglilingkod, ibigay natin sa Lord. Yung tao lang po yan, nilikha din katulad natin yan. Yung matuwa yan kapag nandyan ka, pero pag wala ka, di mo alam kung anong sinasabi niyan sa iyo.
Pero ang Diyos tapat. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Wala akong permanenteng kasama dito sa mundo. Kaasawa mo, anak mo, pastor mo, mamamatay din po ako mga kapatid, pero nawawag ngayon. Kayo, sino ba gusto nyo mauna? Ako o kayo? Wala nang gustong mauna. Pero, may mauuna talaga sa atin. Marami na nga nao sa atin. Ilan na bang na kinuha ng Lord dito? Pero ang punto doon, wala akong permanenteng kasama. Pero may permanenteng Diyos na buhay, patay ka, may Diyos na tayo'y pupuntahan. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, dito pa lang nakasubayba na ang Diyos sa'yo. Pag namatay ka, pupunta pa rin sa langit yung iyong kaluluwa. Doon pa rin ang punta natin. Minsan dito sa mundo, mawawalan ka ng asawa. Pag kinuha ni Lord yan, di wala ka ng asawa. Yung iba naman ay nawala, hindi dahil namatay. Hindi ko alam kung ano pa, magkakahiwalay kayo ng anak. Bakit? Kapag dumating ang panahon ng anak mo'y nag-aral, di ba? Dati, palagi mo siyang kasama, 24 hours nung sanggol. Pero nung nag-aral, yon, ilang oras ba sa school yung mga estudyante? 8 hours. E di gabi mo na lang kasama yan, gabi. Sa araw, hindi mo nga alam kung anong ginagawa niya sa school. Yon. At pagdating ng panahon, nakatapos ng pag-aaral yan, magtatrabaho po yan. Magpapaalam na po ako, magbo-board ako sa London. Gano'n magbo-board ka sa London? Kasi magtatrabaho na. Pag nagtrabaho, siyempre, ano na yan? May magka-independent na po yan. At pag nagkaroon na ng pag-ibig na walang dangal at nagpaalam, nakita ko na ang aking, ano ba yan? Kapalaran. Yun. So sa mga gusto magpaalam, ito ang dalawang paalam nyo. Magpapaalam kayo sa magulang, magpapaalam kayo sa pastor. Nung kami ni Mrs. na gusto na namin magpakasal, si pastor talaga ang unang pinapaalam namin. Sabi ko, pastor, gusto ko namang mag-asawa. Kaya mo na, Brad? Opo. Wala. Gusto mo yan, wala akong magagawa. At least, mailagay na sa tama. Kasi, nahalata na nila na palagi na akong pumupunta kay na misis. So, yun, nag-usap-usap na kami. Karap talaga si pastor. Mula sa, nagsabi kami kay pastor, hanggang sa pagpaplano, kasama namin si pastor. Yun. Kaya nawa, mga magpapakasal, isama namin yun si pastor sa pagpaplano nyo para, hindi nung malaman ni pastor, kasal ka na pala, Brad? So, kailangang consider natin magulang, pastor, para sama-samang mag-advise. Yun. So, dito ay pinapakita ni Apostol Pablo na walang ibang nagbibigay kalakasan kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi doon, i-describe ito ni Apostol Pablo, sabi natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 and 9, yung affliction niya. Sabi doon, we are troubled on every side. Naranasan ba niyo mga batid na bawat side, puro trouble? Paglalakad mo, trouble. Kanan, trouble. Kaliwa, trouble. Paglikod mo, trouble. Si Apostol Pablo, nangyari yan. Kasi persecuted siya. Bilang mangangaral, kahit saan siya pumunta, pinipersecute siya. So, ganun ang naranasan niya during the time ng kanyang pagministeryo. Kaya sabi doon, we are troubled on every side, yet not distressed. Yun. Hindi na di-distress. Pag natotrouble tayo, anong nararamdaman? Ako, nakaka-distress naman yan. Ano ba yan? Sabi kong bayarin, pastor, nakaka-stress. Huwag ka na gumamit ng kuryente para hindi ka ma-stress. Sabihin mo sa Meralco, putulan mo na ako. Parang kami, di ba, sa probinsya, wala namang kuryente sa probinsya during the time. Anong ginagamit namin during the time? Langis ng niyog. Yun. Ilalagay namin sa platito yung langis, tapos lalagyan ng tila. Yun. Lalagyan ng sindi. Pagka matutulog na, patay. Kasi pag hindi mo pinatay, baka masunog ang bahay mo. Walang kuryente.
Eh di wala kang stress na babayaran. Oh, pastor, naka-stress na pala, laki na bayaran ko sa tubig. Hindi magpaputol ka para wala ka nang mainom. Huwag ka nang maligo. So, ang daming stress na nireklamo natin. Dapat matanggap natin ang realidad na may talagang distress na naranasan natin. Pero hindi, katulad ni Apostol Pablo, affliction talaga yon. Pero sabi niya, we are troubled on every side, yet not distressed. Huwag tayong ma-distress. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Kanta natin yun, mga kapatid. So, basahin nga natin sa liwat sa pangkatagalog. Nawala yung English taga. So, yun lang po. Hindi na, ibig sabihin ni Apostol Pablo, na kahit maranasan yung mga ganong sitwasyon, hindi ho tayo mapapahama kasi protektado tayo ng Diyos. Kahit maranasan natin yung physical illness, karamdaman, kawalan, pero in the end, protektado tayo ng Diyos. Nasabi niya, hindi ko kayong iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Ako nung binata, nung nasa Quiapo kami, nasa beer house, yung bala, gumagano sa akin. Hinahabol kami ng pulis. Pero sabi ko, Lord, kung mamatay ako, ikaw na bahala sa akin. Pero hindi tumatama sa akin. Sabi, hindi ko pa oras eh. Sabi ko, ang dami namang balang umahaga sa akin na kapaligar kasi hinahabol kami. Pero, biyaya ng Diyos, binuhay pa ako. Bakit may purpose si Lord? Yung sabihin, biyaya talaga ng Diyos. Pag ikaw ay pinili ng Diyos, protektado ka. Katulad nung ni Daniel, katulad nung Shadrach, Meshach, at Abednego, inihulo, pinakain sa leon si Daniel. Hindi naman, nawalan ng gana yung leon eh. Talagang tumikop yung bibig. Tapos yung tatlong kabataan, nilagay sa apoy, hindi nasunog. Oh. Tapos si Elias, hinahabol ni Jezebel. Tapos nirebuke niya kasi. O nabundok siya. Pero di siya pinabayaan ng Diyos. Pinadala niya yung uwak na nagdadala ng pagkain. O, ba't mag-aalala tayo? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Huwag lang tayo mawalan ng tiwala sa Kanya. Ang tao, minsan, sabi nga ng Diyos, huwag kang magtiwala sa kapwa-tao mo. Minsan, ang tiwala, minsan, kaibigan mo ngayon. Bukas, di mo na kaibigan. Kasama mo ngayon, di mo na kasama bukas. Ano pa? Our position as we stand before God. Sino sabi doon? We belong to God by creation. We belong to God by redemption. Yun. 1 Corinthians, sabi doon, what know you not that your body is the temple of the Holy Ghost which in you, which you have of God, and you are not your own. Hindi raw sa atin ito. For you are bought with price. Yun, binili tayo sa halaga. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God. I-glorify natin ang Diyos sa ating katawan, mga kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 10:31, whether, tandaan po natin yung verse, whether, therefore, you eat or drink or whatsoever you do, anong gagawin natin? Kumakain ka raw, umiinom, ano man ginagawa mo, do it! Sabi ni Apostol Pablo, for the glory of God. So, napakaliwanag yung verse, mga kapatid. Sabi doon, for you both with price. Namatay na po ang ating Panginoon sa atin. Ano pa ba ang gagawin natin? Mag-relax ba tayo? Bahala na tayo. Bahala na, okay lang. Lamig, okay lang akong every Sunday lang. Lamig na sa church. Pag Monday to Saturday, bahala na ako sa buhay ko. Hindi naman ako nakikita ni pastor. Takot ka pa sa pastor? Huwag ko tayo matakot sa pastor, mga kapatid. Dahil ako hindi ko nakikita yung ginagawaan nyo. Saan tayo dapat makatakot? Sa Diyos. Na kahit anong oras, anong araw, anong taon, nakikita yung ating ginagawa. Ang sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 13, wala hong bagay na natatago sa Diyos. Lahat ay hayag. Tapos matatakot ka sa pastor. Tingnan mo
tingnan mo to sa bintana kung malapit na si pastor. Pag malapit na, itago mo yung isang case na beer. Natakot ka sa pastor. Pero hindi ka natakot sa Diyos. Tingnan mo, Hebrews chapter 4 verse 13. Minsan, abangan mo si pastor. Alam ko kung kailan pupunta din si pastor. Mga alas 7 ng umaga. Kaya 6:30, pwede na tayong magtagay. Okay lang kung kape. Tingnan mo natin. First, Hebrews 4:13. Anong sabi ni Apostol na Pablo? Sabi doon, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things, wala exemption, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So ano man ang ginagawa natin, hindi yan nalilinit sa Diyos. At alam natin lahat ng paglabag natin sa Diyos may nakalaang kayo na magsabi, kapag nagkasala tayo sa Diyos, anong nakalaan? Malakas dapat. Palo. Yon, walang pinaliligtas ang Diyos. Maliit, malaki na kasalanan. Wala hong, maliit naman, okay lang yan. Di tulad natin, patawarin mo na, peso lang naman ang kinuha eh. Yung 1 milyon, yun ang parusahan mo? Tandaan po natin, sa Diyos hindi ganon. Piso lang ang kinuha niya, pero piso lang kasi ang nakita eh. Paano kung 1 milyon ang nakita? So, yung bilang anak ng Diyos, pinapalo tayo ng Diyos dahil mahal tayo niya. Hindi niya tayo papaluin dahil para parusahan sa ginagawa natin, para tayo ikundina. Pinaparusahan tayo ng Diyos para matuto. Mabuti pa si Ogie Alcacid, may kanta, di na natuto. Ayun, napapaos tayo. Dapat natututo na tayo. Dami na nga nangyari sa buhay natin. Parang totoo nga talaga yung kanta ni Ogie Alcacid, no? Hindi na tayo tuto. Yun, paulit-ulit lang. Parang bayang Israel, tinan mo natin yung Hebrew. Bakit to pinarusahan ng Diyos yung bayang Israel paulit-ulit? Tinan po natin, Hebrew chapter 12. Sabi doon, wherefore, verse 6 na lang. For whom the Lord loveth and chasteneth and exhorteth every son whom He receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is whom the Father chasteneth not? But if you be without chastisement, where all the partakers, then are you bastards. Bastardo daw kapag hindi nakakaranas ng parusa. Kaya magpasalamat, Lord, bakit palaging parusa ako? Dahil anak ka ng Diyos. Pagpasalamat ka at pinaparusahan ka ng Diyos. Pag hindi ka nakakaranas ng parusa, magtaka ka. Baka hindi ka anak ng Diyos. Pastor, kahit ako'y gumawa ng mali, walang parusa. Hindi anak ng Diyos. Anak ka ba? Anak ba ko ng Diyos, Pastor? Ayaw ko sa'yo. Hindi ko masagot yan. Diyos lang nakakaalam. Pero kapag gumagawa ng kasalanan, may tamang panahon ang Diyos sa pagpaparusa. Sa kanyang kamay po yun eh. Siya ang nagtatagda. Nasa kamay niya kung kailan ka igagawad. Mayroong automatic. Pag gumawa ng mali, automatic. Nandun agad yung pagdisiplina ng Diyos. So, tingnan natin, Hebrews chapter 3. Sabi ni dito, verse 7, wherefore, as the Holy Ghost said today, if you will hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation in the day of temptation and the wilderness. Ito yung nangyari sa wilderness ng bayan Israel. Napakatigas ang ulo. Yun, pabalik-balik, complain, reklamo sa buhay, puro complain, puro murmuring. Kaya sabi ni Apostol na Pablo, dito sa chapter 8, harden not your heart. It's at the provocation in the day of temptation in the wilderness. When your fathers tempted me, prove me, and so my works 40 years. Yun. Ganun mo, naglakbay po ang bayan Israel from the land of Egypt 40 years. Napakalapit po ang promised land. Ilagay natin, isang buwan na parang ganito lang, parang 13 lang, Belmont. Yun. O kaya, ilan ba yung ilagay natin, mga 1 month.
Pag naglakad ka, Brad, 1 month, saan ka makakarating? 1 month, kasi wala pa namang helicopter nun, wala pang bus. 1 month, estimate, pinakamahaba yon. 1 month, mararating yung promised land. Pero ilang taon no silang nagpaikot-ikot para marating yung promised land? 40 years. Because of disobedience. Because of napakatigas ang ulo nila. Pabalik-balik na lang yung complaint. Because of lack of contentment. Kala pinalaya na nga sila ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt, tapos nung paglabas, wala ba ditong ganito? Wala bang karne dito? Wala bang ganito? Yun. Pastor, wala ba tayong ganito? Pwede ba dagdagan yung aircon, Pastor? Nainitan pa ako. Ano gusto nyo? Mainitan o malamigan? Kasi hindi mo andar yung isa eh. Andarin natin para kung mainitan pa. So, ganun ho ang bayang Israel, puro reklamo. Yan kasi, kaya nga sabi dito, wherefore I was grieved with that generation. Kaya nalungkot ang Diyos sa ganitong henerasyon and said, they do always err in thy heart, and they have not known my ways. So I swear in my wrath. Ano raw ang darating? So I swear in my wrath, they shall not enter into my rest. Walang kapahingahan yung mga taong masyadong reklamador. They hid. Sabi doon sa 12, take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart. Yon. Ano daw? Evil heart. Tapos ano pa? Of unbelief and departing from the living God. Tatlo, no? Mayroon palang mga mananampalataya, katulad ng bayan Israel, masama ang puso. Ano pa? Mga walang pananampalataya at lumayo na sa buhay ng Diyos. Huwag nating lalayuan ng Diyos, mga kapatid. Kawawa po tayo. Sabi ng John 15:5, paghiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Sabi sa verse 13, but exhort one another daily. Yun, ito maganda, mga kapatid. Exhort one another daily. Kaya yung Bible study natin, napakaganda po yun. Huwag din natin walain yung mga Bible study. Kaya dapat lahat ng pamilya may Bible study. Kayo ang mag-schedule, umaga, tanghali, hapon, merienda. Ako pwede, okay ako hanggang alas 9 ng gabi. Huwag lang alas 10 oras ng tulog ko na yon. Yun. Alas 9 nga, minsan pag wala talaga, alas 8 tulog na po ako eh. Yun. Kasi nga, yung time na talaga, pag hindi na porke ikaw nahiga, tulog agad. Di ba? Minsan ka, matutulog ka. Talaga, dami kong iniisip. Alas 10 pa rin, hindi na ako makatulog. Yun, minsan ganun tayo eh. Kaya, siyempre, nagpapantok. Yun, minsan yung iba nagkakape. Pastor, magkape muna, magpantok. Hindi ako makatulog, Pastor, pag nagkape. Yung iba na nakakatulog sa kape. Yung iba naman, di makatulog. Kung ano yung nakakatulog, yung iba ayaw talaga, bahala kayo kung anong nagpapatulog sa inyo. Pastor, nakakatulog ako pag inisip ko yung mahal ko. Ay, hindi pa. Kung anong nagpapatulog, hindi doon ka. Importante, mga kapatid. Sabi doon sa binasa natin, but exhort one another daily. Yun, daily. Hindi, ang sarap po. Kami dati, di ba, kasama ba ganon, Nanay Pe? Araw-araw tayo may Bible study. Ang kasama ko dati, 11. Nawala po yung 10. Ako na lang po. Pumunti ngayon, kasama ko na si Mrs. Pero dati, ang sigla namin, araw-araw may Bible study. Kaya bulto-bulto, dati, standing position kami dito. Ibalik natin yung sigla, mga kapatid. Yun. Kahit di kayo sumama, magpabukas lang kayo ng gawain sa bahay nyo. Napakaganda po yun. Daily, ang sabi doon, magpalakasan sa isa't isa. Huwag kayong pupunta sa kapatiran na magchichismis. Ang sabi doon, daily, mag-i-exhort. Anong ini-exhort po? Alam mo, si Pastor, nahalata ko. Parang mayaman na eh. Siguro, natumaya yan sa loto. Okay lang kung pinagpala tayo dahil gusto ng Diyos pagpalain tayo. Hindi tayo gumawa ng masama. Wala tayong nagrabyado. Alam mo si Pastor, nahalata ko, parang bumabata. 16 na pero parang 16. Okay lang yun.
Pero sabi ko, pastor, ang tanda na. Siguro, stress yan. Baka ikaw nagbibigay stress. Yun. So, encouragement mga kapatid. Importante sa buhay po natin, yung tayo po'y magpatuloy na magtiwala, makontento sa buhay. So, sabi doon, last verse po tayo. Sabi doon sa, we are unprofitable servants. Sabi doon, so likewise, when you shall have done all these things which are commanded you, say we are unprofitable servants, we have done that which was our duty to do. Yun. Tapos kung makita natin built on the rock, makita natin yung mga sumusunod sa Panginoon, ginaya ito sa mga nagtayo ng bahay sa batuhan, matibay, na kahit anong bagyong dumating, ay hindi ito natitinag. Kasi may contentment, mga kapatid. Ano pa? Sabi doon sa 1 John 2:15, last verse po natin, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, tanda natin, no? If any man, sinong tinutukoy man dito? Yung mga born again, mga Kristiyano, mananampalataya, hindi lahat ng tao ay tumutukoy doon. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Napakadelikado, no? Kapag minahal natin yung mundong ito, yung pagmamahal daw ng Ama ay wala na sa atin. Naagaw na yung first love eh. Tapos ang galing mong kumanta noon, Lionel, first love. Talagang nanginginig ka pa eh. Ano pa kasunod doon? First love? First love. Yun, alam na alam nyo eh. Bakit pag worldly, alam na alam, pag tanong sa spiritual, dapat hindi nawawala yung first love natin sa Panginoon. Excited ka dati na nagbabasa ng Bible. Pastor, alam mo, 5 chapter ako nagbasa. Alam mo, pastor, nanalangin ako 2 oras. Ay ngayon, ilang chapter ka na nagbabasa, pastor, pastor ka na, 1 verse lang, pastor. Nag-pray ka ba, sister? Opo. Pagtulog ko, amen na lang po. Sa pagod, pastor. Yun, nagbago na. Nawala na yung first love. Kaya ang panawagan ng Panginoon, Revelation 2:4, sabi doon, nawala na yung first love. Verse 5, may paanyaya. Yun, sabi doon, ibalik nyo. Yun. So, kung saan ka na bumagsak at magsisi ka, ipinababalik ng Diyos yung first love talaga na nawala sa paglilingkod. So, yan lang po sa umagang ito, mga kapatid. At nawa, na-encourage po tayo na sa buhay po natin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ay makontento lang tayo. Yun, kung anong man nandyan, pasalamat. At sa takdang panahon, si David, mga kapatid, nakontento siya bilang pastor. Dumating ang panahon, katakdaan niya, na naging hari siya. So, kung anong mayroon sa atin, salamat, Lord, salamat po. Salamat at mayroon kaming bahay. Ako, puro pasalamat nung may bahay sambahan kami dito. Lord, alam ko sa takdang panahon, kung tinakda mo na maayos yung bahay sambahan, may panahon talaga. Balikan lang po niyo yung preaching ni Elder Melvin. Ecclesiastes chapter 3. Sa lahat po ng bagay, may panahon. Yun. Kaya kapag nasa isip natin lahat ng bagay may panahon, hindi ka magmamadali. Yun, hindi ka magmamadaling mag-asawa, mag-aral muna. May panahon ng pag-aaral, may panahon ng pag-aasawa. May panahon ng pag-aasawa, may panahon ng pagkakaroon ng anak. Ang pagkakaroon ng anak, pagkakaroon ng apo. Pagkakaroon ng apo, ano kasunod pagkakaroon ng apo? Sa tuhod, sunod-sunod na po yan. So, may panahon po. So, yun lang po, kapatid, sa umagang ito. At tayo po ay